Hey, magandang hapon po muli mga kababayan at mga ka-DDS dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga OFW at mga seafarers sa iba't ibang mga bansa at yung ating mga kababayan na permanent residents na ng mga bansang tinutuluyan nila. Po, magandang hapon po sa inyong lahat muli. No? Welcome to Viewpoint. Welcome to the afternoon edition ng ating Viewpoint, the best life. Ano po? So, nakapagkape na po ba kayo? Ha? Nakapagkape na po ba? Thank you so much, ha? Ati Jet M. Thank you for the early gift. Thank you so much. Ano po? Welcome to Viewpoint, ha? Kape po tayo, kape. Okay. Kanina, no? Habang nagla-live tayo kanina, merong siguro DDS din ito, very concerned siguro siya dun sa kay BP Sara, no? Tayo concerned din, kaya lang nakikiusap siya na pwedeng saglit daw tignan yung issue kay BP Sara. Mawawala nga tayo kapag ginawa ko yun, mapuputol yung ating live, ha? Yeah, Uno, good afternoon to you. Welcome to Viewpoint, ha? So, siguro yung kanyang tinutukoy ay patungkol dun sa open letter ni ni BP Sara tungkol kay General Marbil, no? At meron namang isa kulit na anong tawag nito? LBM yan no? Na sinagot yun ni Rene kanina patungkol kay Roque, no? Kulit din tungkol kay Roque. Ito ang problema sa iba nating mga kababayan. Bago isalip na unawain muna nila o intindihin nila yung kabuuan ng balita, no? Wala daw mga alimo. Maya-maya meron yan na maya-maya lang yan, no? Nakikiamoy pa yan. Sa ilalim pa ng lupa, hindi pa lumalabas But anyway, so sabi ko nga, hindi mo na inaalam yung kabuuan ng balita. Basta nakita lang nila yung caption doon sa TikTok. Bira na ng bira, di ba? Yeah? Uno, thank you for sharing the live, ha? So anyway, yan yung gusto natin patungkulan ngayon dito sa portion natin afternoon, no? Bibigyan natin ng linaw kasi yung iba hindi nga nahihimay kasi yung balita very raw, tapos hindi pa nahihimay nung iba. Yung iba naman, lalo kung LBM, hirap na hirap naman ang isip nila intindihin yung balita, no? Okay. Nakalagay dito sa Philstar. Actually, siguro hindi lang Philstar, no? Dito sa Philippine Star o Philstar, no? Ang nakalagay na headline po. Tungkol kay Roque ito. Ito yung kay Roque. Pinoy Pride, good morning to you. Welcome to Viewpoint, Linda Villa 384, thank you for following the live. Good afternoon, welcome to Viewpoint. Sir Ferds, magandang hapon, Thank you po. Malapit nang mapunuan sa Lubdoc. Yes, alam na natin yan, konting-konti na lang. Ilang butil na lang yan. But anyway, unahin natin to. Tatalakayan natin mamaya yan, Sir Ferds, no? Bahagi yan. So, meron tayong tatlong portion ngayon, tatlong balita Unahin natin itong si Roque. Si Roque, unahin natin. Okay. So, sabi ni Roque, sabi dito sa balita, no? Two Pogo workers held in Roque's house. May dalawang Pogo workers daw ang actually nakita to doon sa bahay daw ni Roque. So ngayon inano kagad nila, binalita dahil ito yung headline, ito kagad yung inilagay nilang caption ngayon diyan sa mga social media, whatever. So yung detalye wala. Tapos yung LBM pick up kagad sila, o anong masabi nyo, ano kayo, may nakitang ni Pogo. So ando doon na lahat ng mga insinuations, no? Without using this. Pero alam na natin kapag LBM talagang hindi lang yung hindi nila ginagamit to, kundi mahina ito, yung iba wala talaga nito.
no? So, ito yung hihimayin natin, no? So, dalawang Pogo workers daw, yung nakita doon sa bahay ni Roque, Harry Roque. Ha? Ngayon, saan ba tong bahay na sinasabi? O, dito nakalagay, Manila, Philippines, 2 foreign nationals said to be working for a Philippine offshore gaming operator or POGO facility were apprehended at a house allegedly, maliwanag, apprehended at a house allegedly owned by former presidential spokesman Harry Roque in an exclusive subdivision in Benguet over the weekend. Oh, doon tayo. Ito yung first paragraph ng balita Ha? Hihimayin natin para maintindihan natin, at hindi ko alam kung maiintindihan ito ng mga LBM kasi diyan sila hirap na hirap umintindi, Ito Akash G. Yeah? Oh, yan. Oh, from Mindanao daw. Oh, from Mindanao daw siya, mamamatay tao daw siya, sabi niya. Nakakatakot pala tong babae na to, mamamatay tao, no? So, mga burak talaga utak nito. But anyway, no? Sabing ganun dito, maliwanag 2 foreign nationals said to be working, sinasabi na nagtatrabaho. So, hindi pa nila kinonfirm. Hinuli na nila, hindi pa nila kinonfirm. Ngayon, yung nagsulat naman ng balita, play safe, no? Doon pa lang sa title niya, nilagyan niya na may malis na, no? Siyempre ito si Evelyn Macairan, Artemio Dumlao. Oh, so dalawang journalist ito. Dalawang journalist ito ng Philippine Star, no? Doon pa lang sa title nila, 2 POGO workers held in Roque's house. Roque's house, sinabi na kagad nila, bahay ni Roque. So, may malicious na doon kagad. Doon pa lang, no? Tapos doon sa story nila, sa first paragraph, sinabi nila, the facilities were apprehended. Yung dalawang nahuli, sinabi. Yung dalawang nahuli na nagtatrabaho daw. May daw yun. Sila nagsabi nun. Apprehended at a house. Nahuli sa bahay, allegedly. Allegedly owned. Na sinasabing pag-aari daw uli. So, paano tatayo itong mga ito kung sakaling puro daw? No? Puro daw. Ultimo yung nagsulat nito sa Philippine Star, hindi siya sigurado sa sinusulat niya. Hindi siya sigurado sa sinusulat niya. Oh. Eman, good afternoon to you. Ate Jet M, no? Good afternoon sa inyo. Eman, thank you for following the live, So, ultimo yung sumulat, yung dalawang tao na nagsulat dito sa dyaryo ng Philippine Star, hindi sila sigurado. Andun na sila Kung sila yung reporter, kasama sila ng mga pulis na nag-raid. Dahil hindi pa rin sila sigurado, kasama na sila. Diba? Na-raid daw sa isang exclusive subdivision sa Benguet over the weekend. So ito, nakarating lang siguro sa kanila to, nakisinawsawan lang ito ng dalawang reporter. Kasi kung sila nandoon, ba't pa sila magsasabing daw? So ibig sabihin, nakisawsaw lang ito, no? Para magkaroon ng balita. And then, why malicious? Mamaya, malalaman natin po yung bakit malicious. Yung isa, Cambodian, si Kun Myun. M-O-E-U-R-N. Yung Kun, K-H-U-O-N. No? Cambodian national. Kun Myun, 37, and Chinese woman, Wang Keping, 35 years old.
no? Were arrested by agents of the Presidential Anti-Organized Crime Commission or the PAOK. Dati ito kasi PAOK TF ito eh. Tinanggal yung TF, ngayon PAOK na lang. And the Bureau of Immigration or BI, no? Intelligence Division Unit in the Cordillera Administrative Region or CAR. Okay? So sila yung nag-raid, kasama sila. Isa-isahin natin, ha? According to Immigration Commissioner Norman Tansinko, the target of the operation was a Chinese woman said to be connected to the raided Pogo Hub in Bamban, Tarlac. So itong mga ginagawa po nito ng pulis, puro pagtatahi, no? Maliwanag. Nag-ano sila yung anong tawag na ito? Fishing expedition. No? Elena Oliva, thank you for following the live. Good afternoon and welcome to Viewpoint. Ano po? Puro sila nagfi-fishing expedition. No? Nag-iipon sila ng buhangin para magawa nilang lubid. No? Kung saan na lang. So, parang sila mismo, suspicious yung ginagawa nila. No? Kasi nga, meron silang objective, meron silang target. Ang objective nila is ipin down si Alice Goo. Una na yan. Para hindi makabalik sa politika sa Bamban, Tarlac. Una yon. Pangalawa, para makuha ng kanilang mga amo na may-ari ng malalaking Pogo Hub, yung operation ng Pogo diyan o IGL diyan sa Bamban, Tarlac. Yun yung tsaka sa Porac. Yun yung kanilang main objective. So, para makagawa sila diyan, dahil mahina yung kaso, kinasuhan na nila yan sa ombudsman, kinasuhan pa nila sa regional trial court, nag-submit pa yung Solicitor General ng co-warrant of petition, na until now, wala namang sagot. Alam nilang mahina yung kaso nila. So, paano nila palalakasin? So, kinakailangan ng pulis. Sabi ko nga dati, part po ito ng case build-up. No? Para makabuo ka ng isang malakas na kaso, gumagamit ka ng case building. Para makagawa ka naman ng case building, kinakailangan mong maghagilap ng kung ano-anong ebidensya na may kinalaman. Since wala silang makita, no? Pokemon, thank you so much. Good afternoon, welcome to Viewpoint. Kinakailangan naman nila ngayong maglubid. Paano sila maglulubid? Kukuha sila ng mga buhangin. At yung buhangin na yan, na siya nilang nilulubid. At kung sino-sinong tao ngayon ang kinakailangan nilang i-involve. Para lang makabuo sila ng isang malakas kunwari. At gagamitan nila, sasabayan nila ng mga propaganda, gamit itong mga stream media tsaka broadsheet sa pagbabalita. No? So bakit nila hinaano si Roque? Dahil doon sa pulburong video. Ayaw na nga natin wala tayong masyadong kasi dahil yan doon sa pulburong video. No? So para maipin down nila si Harry Roque. At sinasabi nila na involved si Harry Roque doon sa Pogo sa nani-raid sa Porac. At si Harry Roque daw ang nakiusap sa PAGCOR. Kaya lang hindi naging sapat na matibay na ebidensya yung mga pinagsasasabi nila. So nakita nila sobrang hina. So ano ngayon ang kailangan? Mag-build up ulit sila ng panibagong kaso, mag-build up sila ng panibagong evidences, mag-build up sila ng panibagong mga narrative against Roque. Para may dikit nila ng husto. Kulang sa kulang sa pandikit So ngayon ginamit na naman nila to. Pati yung Philstar gamit nila. Kita nyo, nakuha daw sa bahay ni Roque. Ayun ang headline Mamaya makikita natin yung kagaguhan nitong reporter na to, tsaka itong gustong palabasin. Part kasi po ito ng propaganda Akala nila, ang iniisip nila, pag nasira nila si Roque, masisira din nila si Duterte. Yun ang nasa utak nito mga to, parang kay Kibuloy.
Pag nasira nila si Kibuloy, masisira nila si Duterte. Ganun na ng ganun palagi. Wala nang ibang ang intensyon at objektibo nitong mga to is really to destroy the Duterte. And they are using several people, no? Several people close to Duterte. So yun ang ginagamit nila ngayon. O, di ba? O. So ngayon, sabi dito, no? Yun nga, nahuli nga daw sa may car, no? Ganyan, no? According to Immigration Commissioner Norman Tansinco, sabi, the target of the operation, ito, was siya sa Bambantarlak nga, no? And then, no? Instead, so hindi yun ang target kunwari. Instead, ang nakuha nila, no? Itong si Morn and Wang. Oh. Doon sa Pinewood Subdivision, allegedly again, allegedly owned by Roque in Barangay Poblacion, Tuba, Benguet. Again, nandoon na naman yung salitang allegedly. Hindi na naman sila sigurado na kay ano pala yun, na kay Roque. Pero ginamit na nila sa headline nila. Roque's House. When you say Roque's House, very sure ka. Pagkatapos, pagdating doon sa detalye ng balita mo, nilagay allegedly, hindi ka sigurado. Anong klase pagbabalita itong ginawa ng reporter na to? So, sisira yung ng Philippine Star, yung reputasyon. Dahil sa mga ganitong klase ng pagbabalita. Lumalabas, ito nagbalita na ito, wala doon. Wala doon sa pangyayari. Nakisaw-saw lang itong sino itong dalawang reporter na to? Balikan natin, si Evelyn Macairan at saka si Artemio Dumlao. Wala sila doon, nakisaw-saw lang. Para lang meron silang maibalita. Kasi ang mga journalist po, pag gagawa ng balita, may mga deadlines yan. So, kinakailangan matapos nila yung mga deadline nila. No? Ganyan kasi sa journalism, lalo pag sa print, no? Yung sa, tinawag nga, print journalism, o itong dyaryo. No? So, ganyan ang ginagawa nila ngayon, di ba? Okay? Ito ngayon na sinasabi pa. Na, no, ito sabi, the BI, ito na, sabi nahuli dun sa allegedly bahay ni Harry Roque. Dun sa title niya sa headline, nahuli sa bahay ni Roque. Roque's House. Maliwanag yun. Diretso. Pagdating dun sa detalye ng balita, allegedly, hindi na sila sigurado kay Roque. O hindi. Ito ngayon na sabi. The BI, o yung Bureau of Immigration. The Bureau of Immigration not confirm. Not confirm or did not confirm. Did not confirm if Roque is the owner of the property. Kita niyo yung kagaguhan itong dalawang reporter na to ng Philippine Star? At mas lalong gago yung mga naniwala dito sa balita kagad. Na inassume nila kay Roque yung bahay. Kung gago itong dalawang reporter, mas gago yung naniwala dito. Kung tanga tong dalawang reporter na to ng Philippine Star, mas tanga yung naniwala sa kanila. Again, babalik tayo mga ka-DDS dun sa example natin dati. Kung natatandaan nyo si Tito Dax. Di ba? Ang nangyari dito, parang itong dalawang reporter nagdala ng pato. Doon sa sabungan. At ito namang mga LBM, dahil may hina nga ulo, pumusta doon sa pato. Diba? Ganun yung nangyari. Sipin mo, pinatulan nila, hindi nila alam yung dulo. Hindi nila alam yung buong istorya. Basta nakita lang nila yung headline, paniwala na sila. So parang ganun, no? Pumunta itong dalawang reporter ng Philippine Star. Nagpunta doon sa sabungan. Na pag alam natin na ang sabungan, manok.
Ngayon, nagpunta itong dalawang to, may dalang pato. Ha? Tapos ito naman mga LBM na to, dahil mahihina nga ulo nito, mapupurol, mga burak nga yan di ba? Mga pulburon ng utak. Pumusta dun sa pato? Ha? Tumaya pa sila ron sa pato. Isipin mo yun. Maliwanag The Bureau of Immigration did not confirm if Roque is the owner of the property. Mga kabuangan, di ba? Maliwanag Sinabi, Bureau of Immigration mismo, hindi nila kinukonfirm na kay Roque yun. Hindi nila kinukonfirm kay Roque yun. Pero yung balita kagad, 2 Pogos workers held in Roque's house. So, saan kinuha nung dalawang reporter na to yung title? Dito ngayon papasok yung propaganda ng gobyerno. Dito ngayon papasok yung propaganda na binabayaran ng Philippine Communications Office ni Lisa Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos. Kasi sinabi na ng BI, hindi nila kinonfirm. Pero bakit doon sa title nitong dalawang reporter, confirmed? It's because ito yung gustong palabasin ng PCO. Dahil gusto nilang gumanti kay Roque dahil sa pagpapalabas ng pulburon video. Doon makikita natin ka-DDS, hindi tayo pwedeng magpakatanga dito. Ba naman? Bakit tayo gagaya sa mga LBM? Hindi naman ganun kabobo. Hindi tayo mapuro lang utak. Kaya nga ito, hinihimay natin Gigil na gigil sila kanina sa live ko. Ayaw mong i-discuss kay Roque, ngayon, dinidiscuss ko, kaululan ka ninyo to, mga LBM. Yung kabubuhan ninyo, pinaiiral nyo na naman dito sa live ko. Yung katangahan ninyo, pinapakita nyo na naman sa live ko. Sipin nyo, pumunta sa sabungan to, ang dala pato, tapos kayo pumusta sa pato. Kung di ba naman kayo mga bobo? Di ba? Mga ulol kayo Maliwanag ang sinasabi dito sa balita. Sila mismo nagsulat. Tignan nyo kung gaano katanga tong dalawang reporter na to. Sila ang nagsulat nito. Sila ang nagsulat ng title. Sila ang nagsulat doon sa detalye na allegedly. At ito ngayon, isinulat nila yung sinabi ng Bureau of Immigration, did not confirm if Roque is the owner of the property. Sila rin ang sumok. Yung kagaguhan nitong dalawang reporter na to, may maisulat lang. May maisulat lang para itong mga LBM. May ma-comment lang kahit walang laman. Diba? Meron lang silang ma-comment. Feeling nila, pag nakapag-comment sila dito sa live ko, ang gagaling na nila. Feeling nila katatalino na nila. Mga pulburon ang utak. Mga burak ang laman ng ulo Biro mo yun? Nung bumaha, lahat ng basura sinagap ng ulo nitong mga ito. Tapos ipapakita nila yung kanila, kunwari magaling, feeling magaling itong mga ito. Hindi nga nila nakita hindi nila binasa yung kabuuan ng balita. Mga tamad kasi mag-research ng mga yan. Tama na yung may makinig sila. Tama na yung may marinig lang sila at makita, no? Junior Shiz, thank you so much. Welcome to Viewpoint. Good afternoon. Nakakaawa itong mga to. Diba? Yan ang trabaho nila, Doc. Ganyan sila binabayaran. Kaya nga Diba? Kaya nga doon sila pumusta sa pato Di ba? Pumunta sa sabungan, ang dala nitong reporter pato. Tapos itong mga LBM pumusta pa sa pato. Todo pa sila, logis. Pumunta na yan, mga bobo.
Ay, nako, putres na yan, ang katangahan iniiwan sa bahay, ha? Dapat nga, ipina-flush yan sa inodoro pag nasa toilet kayo, eh. I-flush nyo sa inodoro yung katangahan ninyo. Eh, kaso mahal na mahal nyo yung katangahan ninyo, eh. Bisipin nyo, kahit saan kayo pumunta, bit-bit nyo. Hanggang sa sabungan ba naman? Dala-dala yung katangahan nyo? Ay, sabungan eh, putang, pumusta kayo sa pato? Tayo na. Ano ay? Ay, nako, kape-kape. Ay, nako naman. Anong klase naman kayo? Ha? Oh, eto pa. Dudugtungan natin yun. Yung katangahan ninyo, tsaka yung katangahan nitong reporter. Ha? Sabi dito, no official information was received by the BI or Bureau of Immigration regarding this matter. Ha? Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval said, ayan, pagpapakita ng mga katangahan ninyo. Ha? Pagpapakita ng katangahan ninyo. Sipi mo? Una, the Bureau of Immigration did not confirm if Roque is the owner of the property. Kasunod, no official information was received by the Bureau of Immigration regarding this matter. According to the spokesperson Dana Sandoval, walang natatanggap na opisyal na impormasyon ang Bureau of Immigration patungkol dyan sa bahay ni Roque na sinasabi. Wala. Walang sinasabi. Oh, maliwanag yan, di ba? Ngayon, ito. For the sake of argument. Wow! Para sa mga bobot tanga, yung mga pumupusta sa pato, ha? First, naalala mo ba yun? Si Tito Dax? Yung binanggit natin na hinalimbawa ko rin before, no? Na nagpunta sa sabungan yung, nakalimutan ko na yung isa na yun, tapos sinangayunan ni Tito Dax, eh. Sabi ko, parang pumunta sa sabungan, ang dala pato, pumusta naman si Tito Dax sa pato. But anyway, so ganyan din ito ngayon, itong mga pumatol dito sa balita tungkol kay Roque. Ha? Ganyan din ang nangyari sa kanila, o di ba? Oh. Anyway, inano lang natin, tinalakay lang natin, no? Tapos eto pa. So ibig sabihin hindi kay Roque, hindi sila sigurado na kay Roque 'yon, di ba? Wala eh. Walang tatatanggap ang Bureau of Immigration, di ba? O ngayon, for the sake of argument, pasasayahin natin ng konti itong ang tawag nito, itong mga LBM na ito. Ha? Oh. However, sabi, an intelligence official, wow, intelligence official sabi who spoke on condition of anonymity. Di ba? Yung mga discarding ganito, intelligence official daw. Tapos, nagsalita, pero sa isang kondisyon. Hindi sasabihin yung pangalan niya. Hindi sasabihin kung sino siya. Official ka na nga ng intelligence. Bakit takot ka pa magsabi? Tapos yung sasabihin mo, paano paniniwalaan? Takot kang humarap. Oh. Sabi niya rito, ito na lang natin para masaya. Who spoke on condition of anonymity. Said residents, yung sinasabing bahay daw, no? In the area confirmed daw that Roque's wife, Myla, owned the house. Kinu-confirm daw nitong intelligence na to na ayaw magpakilala. Hindi ko alam kung ba't siya takot magpakilala. Official naman siya ng intelligence. So, pwede siyang makilala. Wala namang problema, di ba? Sabi,
kino-confirm daw na yung bahay ay pag-aari nung asawa ni Harry Roque na ang pangalan ay Myla. So, ang may-ari, according to this itong intelligence, ewan ko kung intelligence nga ba to. Baka mukha isinulat lang to para meron lang maidugtong eh. Anyway, for the sake again of argument, and for the sake of our discussion, okay. Sabi, confirmed daw yon sa asawa ni Harry Roque. No? So, maliwanag. Yung title nito, mali. So, yung dalawang Pogo workers, mali yung title. Kasi ang title, 2 Pogo workers held in Roque's house. Tapos, nandun sa dulo, pag-aari pala ng asawa ni Harry Roque, yung Myla. Di dapat, ang title nito, 2 Pogo workers held in Myla's house. Di ba? Myla's house. Hindi Roque's house. Dahil hindi pag-aari ni Roque yung bahay, pag-aari ng asawa niya. Hindi sa kanya yun. Pag-aari ng asawa niya Di ba? Kung hindi ba naman bobo itong talagang yung ginawa lang na pagbabalita nito, nilagyan nila ng malicious intent, para makagrab agad ng atensyon. Bakit? Dahil ito yung utos sa kanila ng Philippine Communications Office. Bayad ito. Itong reporter na to, double compensation ito lumalabas. Kumikita sila sa PCA, sa PCO. Kumikita pa sila dito sa kumpanya nila sa Philstar. Di ba? Ngayon, sasabihin natin, mag-asawa yan di sasabihin yung pag-aari ni Roque, pag-aari ng Myla, yung pag-aari ni Myla, pag-aari ni Roque. Hindi sa lahat ng oras. According to our law, magbasa kayo ng batas kasi. Meron tayong tinatawag na conjugal property. Na kung yung pag sinabing conjugal property, na kapag kayo ay nag-asawa, lahat ng naipundar ninyong dalawa, doon sa panahon ng pag-aasawa ninyo, iyon ang pag-aari ninyong dalawa, conjugal property. Doon papasok yung pag-aari ni Harry Roque, pag-aari ni Myla. Yung pag-aari ni Myla, pag-aari ni Roque. Kasi, nakuha nila yon, o na-develop, o kumbaga naipundar. Naipundar nila yon sa panahon nung sila ay mag-asawa na. So, yun yung conjugal property. Now, bakit sinabi dito na Roque's wife, Myla, owned the house? Is simply because itong bahay na ito ay pag-aari na nung Myla nung siya ay dalaga pa at hindi pa sila mag-asawa ni Harry Roque. So, yung pag-aari niya na ito nung siya ay dalaga pa ay hindi pwedeng maging pagmamay-ari ni Harry Roque. The same thing, kung may minana si Harry Roque sa kanyang mga magulang at may minana din itong babae sa kanyang mga magulang, hindi yon magiging pag-aari nilang dalawa. Yung minana ni Roque kay Roque, yung minana ni Myla kay Myla. That is according to our law, nasa civil law yan. Diba? Kaya mag-aral yung mga mapupuksos ko naman. Dapat alam nyo kung itong mga LBM na to, nakikinig sa akin, nanunood, kung marunong itong sumunod sa mga sinasabi natin, natututo na to kaya lang, mga bobo talaga Mga tanga. Mas pinili nilang maging bobo at tanga kaysa matuto. Diba? Mag-aral kayo.
Alamin nyo yung karapatan nyo. Hindi nyo na karapatan yan. Halimbawa, nag-asawa kayo. Isipin nyo, wala palang karapatan yung asawa ninyo, tapos niloko kayo ng asawa ninyo, ng babae. Ngayon, ng babae, ibinenta yung bahay ninyo. Ibinenta yung pag-aari mo na hindi naman niya pag-aari. Dahil sa akala mo, porke mag-asawa kayo, yung pag-aari mo nung dalaga ka, pag-aari na rin niya. Di tanga ka. Di ba? Bakit ka maging tanga? Mangmang, wala kang alam sa batas. Bobo ka, ayaw mong makinig, tinuturuan ka. Ayaw mong sumunod. Di bobo ka, ang tanga mo. Di ba nakita nyo yun sa video, meron nag-upload niyan, magkapatid. Nag-aaway. Dahil dun sa lupa nila. Lupa nila yon na pinundar nung kanilang mga magulang. Ngayon, namatay yung ama. Ibinibenta ng panganay na lalaki, panganay na anak na lalaki, yung lupa na pag-aari nung kanyang ina. At ang katwiran niya, may karapatan siya dahil anak siya. Kita niyo yung kabubuhan na yun. Hindi ganun yun. Anumang bahay do sa mga anak, anumang naipundar, kung bahay at lupa yan na naipundar ng magulang. Kayo ang mga anak. Hanggat buhay ang magulang nyo, hindi nyo pag-aari ang bahay at lupa na yan. Hindi nyo pag-aari yan. Sa magulang ninyo yan, hindi sa inyo. Ngayon, namatay yung tatay ninyo. Namatay ang tatay ninyo. Sa batas, 50-50 yan. Conjugal property. Yun na yung conjugal property. 50-50. Ibig sabihin, yung kalahati nung kabuuan na pag-aari ng mag-asawa, namatay yung ama. May karapatan kayong mga anak doon sa inyong ama na namatay. Pero 50% lang, hindi yung kabuuan, dahil buhay pa yung nanay nyo . Yung kalahati noon sa nanay nyo. Yung kalahati, yun ang mana ninyo doon sa ama ninyo. Kung apat kayo maghahati doon sa 50%. Diba? Ganun po yun. Ito paniniwalaan nyo kagad, sabi kanina, kasi daw sinabi, Roque's wife. Yung asawa ni Roque ang may-ari ng bahay. Ngayon may nag-comment dito na LBM. Mag-asawa nga sila . Yung pagkakaalam niya, kapag ka mag-asawa pala, lahat ng bagay, pag-aari nila. Yung pag-aari ng babae, pag-aari ng lalaki. Kabubuhan, di ba? Walang alam. So ito, ganito, makikita natin kung paano naliligaw nitong mga reporter na to dahil lang sa binabayaran sila ng Malacanang. Very malicious . Sa huli, ang dami Ano yung una? BI, the Bureau of Immigration, did not confirm if Roque is the owner of the property. Pero yung title niya, 2 POGO workers held in Roque's house. Sinabi niya na kagad Roque's house. Sinabi naman ng BI, hindi kinonfirm kung bahay nga ni Roque. At tapos sa huli, kinonfirm daw ng intelligence officer na ayaw magpakilala na yung bahay ay pag-aari ng asawa ni Roque. Pag-aari ng asawa ni Roque, pero hindi ibig sabihin bahay ni Roque. Di ba? Parang itong mga tanga-tanga dito ng mga LBM. Ito, mas gandang example sa inyo to. Ito siguro matututo kayo dito. Sana lang, example lang ko lang kayo. Kayong mga babae at lalaki ng mga LBM. Ng mga bobo at tanga. Pairalin nyo naman sana yung konti yung utak na natitira nyo pa. O kayo, may mga asawa ba kayo? Kung kayo may mga asawa, o kung wala kayong asawa, pero nagpapaasawa kayo, o yung mga babae, kung nagpapaasawa kayo, wala kayong asawa, pero nagpapaasawa kayo. Yung mga lalaki naman, wala kayong asawa, pero nang-aasawa kayo. Yung mga ari ninyo, ari nyo yan. Sa inyo yan.
Hindi yan pwede na yung ari nyo, o yung mga babae, yung hindi pwede na yung ari nyo maging pag-aari ng asawa nyo. Dahil yung asawa nyo may sarili ding ari. May pag-aari din siyang sarili niya. Ha? O yung mga binata't dalaga, o mga dalana, na mga LBM, nagpapaasawa kayo. O, hindi porke inaasawa kayo, pag-aari na nung nang-aasawa sa inyo, yung ari nyo. At hindi rin ibig sabihin na yung ari nung umaasawa sa inyo, sa inyo, o pag-aari nyo. Sa inyo yan Ha? Magkaiba yan. Naintindihan nyo siguro yan. Ha? Yung ari nyo, ari nyo. Yung ari ng lalaki, ari ng lalaki. Ari ng babae yan. Makikigamit lang, tsaka nagpapagamit lang. Yun lang yung tamang termino doon. Kahit mag-asawa pa kayo, kahit nagpapaasawa kayo, o nang-aasawa kayo, yung ari ng babae yun. Pag-aari ng babae. Yung ari ng lalaki, pag-aari ng babae. Ha? Yari ni later. Part po yan. Good afternoon to you. Welcome to Viewpoint. No? So yan, no? Para maging maliwanag sa inyo. Sana naintindihan nyo kasi simple na yun, Inilagay ko na sa mga katawan ninyo yung halimbawa. Ha? Mga babaeng LBM, mga lalaking LBM. Sana naintindihan nyo, Ari nyo na yan Tandaan nyo, yung ari nyo, mga babaeng LBM, pag-aari nyo yan. Yung mga lalaking LBM, yung mga ari nyo, pag-aari nyo yan. Ha? Ngayon, kung ipapagamit nyo yan, yung mga lalaki, ipagamit nyo sa babae, ginagamit na lang niya, pero hindi nila pwedeng angkinin yung ari nyo. Thank you, Rene. Walang pwedeng umangkin ng mga ari ninyo sa inyo, o kahit sino sa atin. Wala. Ha? Thank you, Hill, for sharing the live. Welcome to Viewpoint. Diba? Ganun lang yan. Okay, paano mo aariin yung ari ng asawa mo? Nakadikit sa katawan niya yan. Ano ba yan? Diroskas ba yan? Ang tanga naman itong isa nagsabi, kawawa ang asawa mo. At tanga mo naman. Kababae mong tao, yung ari mo ba diroskas? O lalaki to, sabi niya, Jan Tubul. Tubul, bagay na bagay sa'yo. Yung pangalan mo. Ang baho mo Jan Tubul. Kawawa sa'yo ang asawa mo, sabi niya. Mas kawawa ang asawa mo sa'yo kasi tanga ka. Bobo ka. Kung may asawa ka. Jan Tubul. Diroskas ba yung ari ng asawa mo? Na pagkatapos mong gamitin, kukunin mo, tatanggalin mo yung roskas, dadalhin mo sa kung saan ka pupunta? O yung sayo ang diroskas? Di tornilyo ba yung ari mo? Na pagkatapos mong gamitin sa asawa mo, tatanggalin mo, iwanan mo sa asawa mo? Gago ka pala, bobo ka pala. Hindi nyo naintindihan yung mga klase ng pag-aari pagdating sa batas. Hindi lahat ng pag-aari ng mag-asawa sa kanilang dalawa na. Magbasa kayo ng civil law. O kaya magbasa kayo ng family code. Family Code of the Philippines. Para hindi kayo nagmumukhang tanga pagdating sa mga ganitong klase ng balita. Pumapatol kagad kayo dun sa headline, di nyo tinaalam yung kabuuan. O isipin nyo, palpak na palpak to. Malicious ito Kaya lang, binabayaran siya, kaya niya ginawa to. Nagpakatanga yung dalawang reporter dito. Nang dahil lang sa pera, kagaya ninyo, nagpapakatanga kayo para lang sa 5 piso. Ito, ganun din to. Maliwanag, hindi bahay ni Roque. Kinonfirm na ng BI, kinonfirm pa nitong intelligence officer na hindi kay Roque. Pero yung title, nakalagay, Roque's house. Diba?
Ay, naku. Kaya kanina, di ba? Rini, andiyan ka pa, di ba? O, kaya ako tinakil ito rin kasi nga, nabasa ko yung comment mo kanina dun sa nagpupumilit dito sa topic na tong kay Roque nahuli sa bahay ni Roque, kung ano-ano. O, di ba? O tama yung sinabi mo kanina rin confirm yun, hindi bahay ni Roque. Tama naman, hindi naman bahay ni Roque. O, hindi kay Roque yung bahay ng asawa niya. O kaya nga ini-example ko yan, hindi porke bahay ng asawa niya, bahay na ni Roque, hindi ganun. Kasi sa family code, tsaka sa civil law, hindi lahat ng pag-aari ng babae, pag-aari ng lalaki kapag nag-asawa na sila. Kung pag-aari ng babae yan, unang lalaki, nung panahon na sila binata at dalaga, at pagkatapos sila ay nag-asawa, hindi yan nagiging conjugal property. Ang conjugal property, kapag nagsama na sila at lahat ng maipupundar nilang dalawa sa panahon ng sila ay mag-asawa, yan ang conjugal property. Oh. Yan ang conjugal property. Oh. Mga bobo, mga tanga. Kaya hindi kayo manalo-nalo sa mga diskusyon sa mga DDS pag umaakit kayo, ang hihina ng ulo nyo. Ang lagi nyong dala, kabugukan Okay. Okay, so much for that. O, punta tayo dito. Ha? Yung open letter. Ito yung open letter ni VP Sara kay Marbil. Yung open letter ni VP Sara kay Marbil. No? Ito yung kanina naman, kinukulit tayo ng isang follower natin na DDS. Saglitan daw, naka-live tayo. Tignan daw sandali. Hindi pwede na magpuputol ng live para lang pagbigyan natin yung iisa. So marami yung maiistorbo natin, di ba? Okay? So again, dito tayo sa open letter. Actually, ang title na naman ito galing kasi sa news lang nakalagay, no? Actually, sa Facebook ito no? Doon sa Facebook, yung official Facebook account ni BP Sara, doon niya ipinost, no? Tapos inano na lang pinick up, no? Walang kwenta walang kwenta ka diskusyon yung mga trolls warrior ni BBM, walang laman ng mga bobo. Bobo lang, walang alam. Kaya nga di ba? Tapos may mga gusto pa makipagdebate. Ilan na yung dinidebate doon sa hindi sila umuubra umaalis sila namumura na nga lang sila Oh. Paano? Kabubuhan, dadalhin, makikipagdebate, wala naman palang alam. Limitado lang pala yung alam. Ang alam lang pala yung nabasa dito sa TikTok o yun ang pinagbabasihan. Diyos ko naman. Anyway, so again, no? Ang nakalagay dito, no? According to BP Sara, ang title niya kasi is, You're Not God. Doon sa letter ni BP Sara, wala po ito. Pero ang nakalagay dito, You're Not God. BP Duterte cries foul over Marbil's alleged lies and political harassment, which is true. Lahat ng ginagawa nila kay BP Sara ngayon, mga political harassment, no? Diniscuss ko na po yan dito sa inyo Nung tinanggal niya yung unang report yung kay Gibo, na naglabas si Gibo ng memorandum circular na inaalis niya yung security. Inuutusan niya si Marbil na alisin yung 41 security. And after that, hindi na siyahan. Dinagdagan pa ni Marbil. Naging 75. 71 nga nung una Tapos nung lumabas yung sulat ni Inday Sara, kinonfirm niya, 75 security personnel.
No? Pero kalmado siya. Ano sabi niya dun sa sulat niya? It's fine with me. Sabi niya, kung alisan ako ng 75 securities, hindi yan makaka-apekto sa trabaho ko. Yan ang sabi ni BP Sara. Kaya lang, ayaw pong huminto ni Marbil. Kasi ini-expect nila, alam niyo kung bakit mga ka-DDS? Ang gustong mangyari nitong administrasyon na ito, ang gustong mangyari ni Martin Romualdez, ang gustong mangyari ni Gibo Teodoro, ang gustong mangyari ni Lisa Araneta Marcos, ang gustong mangyari ni Benhur Abalos, mag-react ng mabuti o parang magpi-flare up si BP Sara. Yun ang gusto nilang makitang reaction, yung magagalit si BP Sara. Yun ang gusto nilang makita. Kaso hindi nga ganun yung reaction ng Ale. Very calm, very educated, very professional. Hindi kagaya ng mga ulol na ito na alaga ni Bongbong Marcos. Itong mga aso niya na rabid na. Induced. Ang rabid nila, induced. Hindi yung nahawa lang sa mga rabid na aso sa kalsada. Kung hindi induced, ibig sabihin ng induced, sinadya na maging ulol itong mga aso na to. Sinadya nilang maging ulol. So, hinahanap nila yung violent effect doon sa pagkakatanggal ng 75 security personnel sa Office of the Vice President. Wala. Kuma na uli. May instruction na naman ng mga ulul dito kay Marbil. Si Marbil, como aso din to, tuta din ito, sumunod na naman. So, nagpa-presscon na naman siya. Nakatatlong presscon si Marbil. At doon sa tatlong presscon ni Marbil, puro kasinungalingan na yung pinagsasabi. Doon na ito, kaya lumabas na ito, na-provoke na si BP Inday para maglabas na nung kanyang saloobin. Una, tinitira siya, wala siya rito. Patalikod. Kita nyo, ganyan ang mga ulol na aso. Nakita na ba kayo ng aso na nauulol? Ang asong nauulol, hindi yan mangangagat sa harapan ng tao. Kakahuli yan sa harap hanggang sa matakot ka. Kapag natakot ka, tatakbo ka, tatalikod ka. Pag talikod mo, tsaka kakagatin. Ganyan ang ulol na aso. Traidor. Hindi yan mangangagat sa harapan. Mangangagat yan sa talikuran. Ganyan ang mga ulol na aso. 3 beses. Kawawa ito si Marbil. Sinabi ko na sa inyo, tinapakan na ni Marbil yung kanyang integridad bilang PM Mayor. Si Marbil wala nang sariling utak. Ibang tao na ang nagpapatakbo kay Marbil. Iba na. Ano-ano yung mga pinaggagawa nila. Actually, mahaba itong sulat niya na to. Pero ito, ganun din. May kahabaan din to. No? Pero sabi nga, inalis di ba yung 75? The reason kung bakit sabi ganun kasi napakarami daw. No? Actually, yung security, no? Security personnel for Office of the Vice President. Ang nag-create po niyan, sabi nga ni BP Sara, ang nag-create po niyan, yung NAPOLCOM mismo. NAPOLCOM. Ang intensyon ng NAPOLCOM, kaya ganun karami yung inilagay na detailed sa Vice President. Para nang sa ganun, kahit saan siya pumunta, hindi maaabala yung mga pulis doon sa lugar na pupuntahan niya para lang bantayan siya. Para nang sa ganon, yung mga pulis doon sa lokalidad na pupuntahan niya,
magawa yung tungkulin nila nang hindi sila naaabala nung pagdating ni VP Sara. Kaya ganong karami. Ang nag-design nun mismo ang National Police Commission. At walang pakialam doon ang PNP. Maliwanag yun. Kaya ginawa yun. At hindi lang kay VP Sara yun. Sa lahat yun ng mga Vice President ng Pilipinas. Mula nung ikinirate yan ng NAPOLCOM. Kanino nagsimula? Kay Leni Robredo. Nagsimula pa yan kay Leni Robredo pa yan eh. Para kung saan pupunta si Leni. Kasi kung kakaunti yung security niya, o itong si VP Sara, kung kakaunti yung security niya, pag pupunta siya halimbawa dyan sa Manila, di obligado ngayon yung pulis nitong Manila na mag-assign ng mga o mag-detailed ng police security personnel para kay VP Sara. O edi yung trabaho nitong mga pulis na i-detailed kay VP Sara, maaapektuhan. So para hindi mangyari yun. And the same thing, ganun din dito kay Leni before. So para hindi mangyari yun, nag-design itong NAPOLCOM. At maganda yung ginawang design ng NAPOLCOM. Kasi para hindi maapektuhan yung operation ng mga local police. Ang problema, sinira na naman ito ni Marbil. Bakit? Utos ng mga ulupong na amo niya eh. Ano sasabihin ni Marbil? Anong magagawa ko? Aso lang ako. Kailangan ko sumunod sa mga ulupong na amo ko. Ganun ang mangyayari. Kaya tinanggal niya to. So kasinungalingan yung una yung sinabi na yun. Design pa lang sinasabi ko, design. Ngayon, anong sabi ni Marbil? Yun ang reason po bakit 75 yung kanyang nakadetailed sa kanya. Dahil nga dun sa design, ang nag-design yun, NAPOLCOM, National Police Commission mismo. Sa kanila galing yan. And then, next, yung sinasabi ni Marbil, na nag-request daw sila. Nagpadala daw siya ng request o ng sulat sa Office of the Vice President. Na sinabing kung pwede nilang kunin yung ibang security personnel para ma-cope up yung iba nilang mga operations. Ano sabi ni VP Sara? There is no such communication. There is no such request. Basta pumunta na lang sila doon at sinabi lang na ipupull out yung 75 policemen. So kaya ang sabi ni VP Sara, yung pagtatanggal ng security niya, okay lang, hindi yan makaka-apekto sa trabaho niya. So wala siya doon, kaya nga kalmado siya eh. Pero bakit gumawa na siya ng open letter? Dahil hindi niya matiis yung ginagawa na pagsisinungaling ni Marbil sa taong bayan. Sa 3 okasyon ng kanyang interview, punong-puno siya ng kasinungalingan. At sino ang nag-utos kay Marbil niyan? O di siyempre si Abalos, director sa pelikula na si Abalos. Di ba? May sayad na si Abalos eh. Mapurol na utak niyan eh. Isipin nyo, di ba? Abogado. Kita niyo yung nagpatawag siya ng conference noong July 22 dahil dyan sa pulburon video. Abogado yan. Tapos nung tinanong ano ikakaso, hindi niya alam kung ano ikakaso. Sandali, ito ang magsasalita yung pulis. Abogado ka na eh. Yung pulis pa pinagsalita niya. Samantalang siya, abogado. Hindi pa niya sinabi. Gusto niya sumikat. Diba? So ito, puro kasinungalingan na yung pinagsasabi. Puro fabricated. Why? Dahil
sapul na sapul sila doon sa pulburong video. Ha? Sapul na sapul sila. Hindi nila maalis-alis ngayon yung issue. Gusto nilang gawin yung mga pananakot, ginawa na. Ha? Gumamit na sila ng mga kung sino-sino mga abogado para magsabi lang na tigilan nyo yung pag-share kasi baka maharap kayo sa mga cyber libel cases, what everything. Katarantaduhan yun. Hindi naman tanga na yung mga ano ngayon eh. LBM na lang ang tanga ngayon. Ha? Mga LBM na lang ang tanga ngayon. Pero the rest, lahat, yung pag hindi ka LBM, sigurado hindi ka tanga. Ganun lang ngayon ang uri, ang classification natin sa lipunan ngayon, sa tao. Ha? Kapag ka LBM, sigurado tanga yan. Pero pag hindi ka LBM, siguro may utak ka. Nakakapag-isip ka. Ganun lang kasimple. Kapag LBM ka, bobo ka. Kapag LBM ka, hindi ka makaintindi. Kapag LBM ka, hindi ka maka-absorb ng tamang impormasyon. Kapag LBM ka, kontento ka na sa naririnig mo. Yun na yun. Kapag LBM ka, kung ano yung nakita mo, nabasa mo, yun na yun. Tamad kang mag-research. Tamad kang mag-search. Tamad ka ding umunawa. Bakit? LBM ka eh. So, yung mga kasinungalingan ni Marbil, yan ang inisa-isa ni BP Sara. Kaya siya nagsalita na. Ha? Kaya naglabas siya ng official statements niya. Dahil sa mga kasinungalingan. Pero kung yung pagtanggal lang, wala sa kanya. Sinabi niya na yun eh. Kaya lang, yung 3 beses kang magpapa-interview, tapos puro kasinungalingan yung sinasabi mo sa tao, yun ang inalmahan ngayon ni BP Sara. Tulad niya sinabi niya nag-request, wala siyang request, sabi ni BP Sara. Oh. Wala eh. Kaya sabi dito, in an open letter published on her Facebook page, Duterte denounced Marbil's public statement, which she denounced as inconsistent and deceptive. Ibig sabihin, no? Hindi walang consistency. Paiba-iba. And then deceptive. Mapanlin lang. Sino ba mag-uutos kay Marbil nun? Para linlangin ng publiko. Sino ba yung naghahangad na mawala si BP Sara para walang kalaban sa 2028? Sino ba ang naghahangad na masira ang mga Duterte para walang Duterte pumasok sa 2025? Eh si Marbil, aso nga lang yan eh. Taga-kahol. Ha? Turuan yan eh. Kung meron tayong brownie sa AFP, meron tayong Doberman dito sa PNP. No? At itong si Marbil, ito ang Doberman sa PNP. Doberman yan. Nakita nyo sabi nga ni BP Sara, she clarified that the Vice President Protection Division, ito yun eh, yung BPPD, no? The Vice President Protection Division assigned by the National Police Commission or NAPOLCOM was organized to give the second highest government official discretion over her security details. Hindi si BP Sara ang gumawa nito. O kung si Leni Robredo, hindi si Leni Robredo ang gumawa niyan. Mismo, yung NAPOLCOM mismo. Hindi itong mga politiko. Kaya nga kay Leni Robredo, walang naging question Nagka-problema ba si Leni Robredo sa security personnel niya? Wala. Ginalaw ba ni PRRD yung security personnel niya? Wala. Pinakialaman ba ni Speaker Alvarez during his time, yung security personnel? Hindi. Pinakialaman ba ni dating Speaker Alan Cayetano
Yung security personnel ni Leni Robredo, hindi rin. Pinakialaman ba ni Speaker Alan na sinto'y taga Mindoro, yung nakahati ni Cayetano sa term? Pinakialaman ba yung kanyang security ni Leni Robredo? Hindi rin. Walang nakialam. Hindi katulad ngayon. Bakit? Dahil balak nilang patayin si VP Sara. Oh. Yan ang gusto nilang mangyari, mapatay. Alam niyo kung bakit? Ilang police personnel na nasa intelligence nila ang umiikot ngayon dun sa loob ng subdivision kung saan nakatira si Inday Sara. Ipinagtatanong doon sa mga homeowners nasan yung bahay ni VP Sara. Ipinagtatanong doon sa mga homeowners anong oras lumalabas si VP Sara, anong oras dumarating. Lahat ng impormasyon na kinakailangan ng isang assassin, ginagawa nitong mga tao ni Marbil. Itong mga personnel na nandoon sa loob ng subdivision. Mga assassin po ito. Tinatanong nila, asan ang bahay? Anong oras umaalis? Anong oras dumarating? Oh. Siyempre, security ng kanyang mga anak. Bukod pa doon, yung sa airport. Bawal yung ginawa nila na yun. Dahil si Leni Robredo, nung lumabas si Leni Robredo papuntang New York, para mag-file ng kaso sa ICC at para mamasyal kasama na yung kanyang mga anak, hindi ipinalabas ni PRRD yung video na yan. At nung umalis si Leni Robredo na yan, natapat, bumagyo. Nagkaroon ng disaster sa kanyang bayan sa Bicol, sa Camarines Sur at sa Camarines Norte. Kung saan ang daming taong naapektuhan. Pati yung project niya na dike nasira. Anong ginawa ni Leni Robredo? Nakita niyo yun? Pagdating niya, namigay siya ng pawid. Di ba? Namigay siya ng kahoy na coco lumber. Namigay siya ng mga pawid doon sa mga nasiraan daw ng bahay na nasa tabing ilog. Pero walang naglabas ng video, walang naglabas ng photo. Yung kuha ng camera, wala, ng CCTV. Walang naglabas niyan. Pero yung kay VP Sara, inilabas nila. Bakit? Talagang they are willing to kill VP Sara. Gusto nilang patayin si VP Sara. Kasi hanggat nabubuhay si VP Sara, hindi mauupo si Romualdez. Tandaan niyo yan. Hanggat may Duterteng nabubuhay at nakatayo, mawawala ang mga Marcos, mawawala ang Romualdez, mawawala ang Cojuangco. Yang mga dinastiya ng politika sa bansa, masisira lahat yan. Masisira lahat yan. Kaya ayaw nilang may Duterte. Kaya gusto nilang mawala si VP Sara. Kita niyo yung salita ni Marbil? No? The protection of the Vice President, no, is not in our side. Nasa Pangulo na. So, iniiwas na ni Marbil yung sarili niya doon sa proteksyon. Pagkatapos, yung mga kasama niya, ito ngayon ang pumupunta umali-aligi doon sa subdivision para ipagtanong, yung bahay, anong oras umaalis, anong oras, mga assassin po yung gumagawa niyan. Mga assassin po ang gumagawa niyan. Kasi para maabangan nila yan, tsaka nila tatambangan. Ganun lang kasimple yun hindi naman ganun katanga yun si VP Sara. Para hindi sila mabasa. Basang-basa yung mga galaw nila, halatang halata Diba?
Yun yung ginagawa nitong mga tao ngayon na to. At ginagamit nga nila yan si Marbil at ang kapulisan para maisagawa nila yung marumi nilang balak kay Inday Sara. Oh. Ha? Yung mga ano na yan, hindi dapat inire-release yan eh. Yung mga picture, yung mga screen photo. No? Hindi dapat inire-release yan. Bawal yan eh. Lalo yan, opisyal ng gobyerno. Siyempre, yung kaligtasan ng pamilya, mga bata pa yung mga anak niyan. Oh. Diba? Ay, diskarte nila yan eh. Diba? Hindi sila makakalaban ng patas ng mga Duterte dahil alam nila wala silang kasasadlakan. Ha? Wala silang pupuntahan na mabuti. Oh. Aasahan nila yung kanilang mga LBM. Putang na. Gano'n lang karami yung mga LBM na yan. Diyos ko naman. Marami lang fake account. Isang tao siguro, nakakalima siguro ang isang account, isang tao ng LBM, siguro may 5 fake account. Pero isang tao lang yan. Bakit marami silang fake account? Para kumita. Isipin nyo, dito lang sa live ko, ang dami niyang fake account dito. Tinatsaga nila 5 piso. Screenshot, tapos copy-paste, copy-paste. Screenshot, copy-paste, copy-paste. 5 piso, isa niyan. Pag sinagot sila, baka doble, 10 piso na pag may sumagot. Pag walang sumagot sa kanila, 5 piso lang. Papadala nila doon sa PCO. Katunayan, pumasok kami doon sa isang live ng DDS. Ito yung mga comment namin. Yun lang. Diba? Bukod yung mga nagla-live. Yung mga nagla-live, ano na nga eh, limited na nga eh. Dati araw-araw, ngayon di na. Once a week na lang sila mag-live ngayon. Yung iba once a month. Kasi ineffective yung mga pinaggagawa nilang kaululan eh. Yung mga diskarte nilang paninira, hindi talaga umuubra. Walang kumakagat. Sila-sila lang din, naglulukuhan. Sila-sila lang naglulukuhan. Yan lang. Magla-live. Ang manonood lang sa kanila, yung kaparehas nilang LBM. Di sila-sila lang magla-live. Sila-sila lang naglulukuhan. Hindi kagaya dito sa atin. Ako DDS ako. Itong mga permanent viewers ko, mga friends ko to, puro DDS. Nandito, meron tayong kasamang LBM. Yun ang patunay natin. Na ang nakikinig at nanonood sa akin, hindi lang mga DDS. Ang daming LBM na nanonood sa akin. So, sila, hirap na hirap sila. Yung mga nagla-live na vlogger ng LBM. Hirap na hirap silang kumuha ng maraming audience. Tayo, awa ng Diyos. Nag-umpisa tayo sa kakaunti. Ngayon, umaabot na tayo ng 13,000. Kahit nga lang mga 2,000, okay na sa akin. 3,000, ayos lang pero mabait pa sa atin Dumadami pa yung ating mga kaibigan. Dumadami pa yung ating mga followers. Diba? Kasi hindi tayo marunong magsinungaling. Nagsasabi tayo ng totoo. May mga basihan yung mga pinagsasabi natin dito. Hindi kagaya nitong mga LBM na to. Wala nang ang basihan. Kung ano-ano pang wala pang kalaman-laman yung mga pinag-comment. Saliwa pa. Ang hihina pa ng ulo. Diba? Again, tuloy natin. Ito pa yung sabi dun sa sulat ni BP Sara. Yung kanina sabi ko, walang request. Kasi sabi ni Marbil, nag-request daw sila sa OBP na ipupull out yung 75 security personnel. Anong sabi ni BP Sara? There was no request. There was no request. The PSPG just informed the OBP that they will take the personnel. In-inform lang nila, there's no request. Informing is different from requesting.
Because if you are requesting, merong letter yan. Pero pag in-inform mo lang, it's either through the phone lang yan. Oh. Di ba? Ayan, para maintindihan natin, hinihimay natin isa-isa to. Sabi ko mahaba eh. Pero hinihimay natin isa-isa. No? We no longer argued, sabi ni BP Sara. Hindi na siya nakipagtalo. Because you are the law. Oh. Dahil kayo ang batas. Tama, sabi niya, right? After this, your relief order was released. Oh. Pagkatapos noon, inilabas na nila yung relief order. O yung order na inaalis na itong 75 personnel dito sa Office of the Vice President. This is based on a PNP document. Oh, sabi ni Duterte. Oh, ay nakadokumento nga naman yung release. Pero yung request walang dokumento. Oh. Kaya makikita natin itong mga kasinungalingan ni Marbil. Kung gaano kasinungaling itong Pangulo natin. Hanggang doon sa baba niya, sinungaling na rin. Di ba? Sinungaling si Bongbong eh. Oh. Sabi niya, 5,500 flood control projects ay natapos na. At marami pang gagawin sa buong bansa. At puta, wala naman pala yung 5,500 na na flood control project. O di sinungaling. Gano'n ka sinungaling yan? Diba? Ngayon, ito si Marbil, gano'n din, nagsinungaling din. Sabi niya, meron kaming request. O yung pala, wala namang request. Nag-inform lang. So ngayon, makikita natin kung gaano pinahihina ni Marbil ang kanyang utak. Isa sang PM Mayor, dapat matalas ang utak. Kasi ang PM Mayor, matatalas ang utak niyan. Si Marbil, dahil nga nilamon na yung kanyang utak ng mga masasamang impluensya ng mga politiko. Hindi niya na ngayon ma-distinguish kung ano yung request at ano yung informing. Hindi niya na ma-distinguish. Ang pagkakaintindi niya ngayon, kapag nag-inform siya, nag-request na siya noon. So, humina na yung ulo ni Marbil. Kasusunod dito, kay Abalos, na isa pang mahina na rin ang ulo. Mahina na rin ang ulo. Ano pang sabi ni Vice President? The Vice President also pushed back against attempt at invading her privacy. Ito pa. Especially with the malicious publication of her video footage in NAIA and alleged profiling operations by the police in her home. Ayun. Binanggit ko kanina to. Ang sinasabi dito, pinupuna na rin niya at kini-question na ni BP Sara yung pagpapalabas ng mga footages ng screenshot doon sa CCTV camera sa NAIA. Dahil hindi lang siya ang nakita, kundi pati yung asawa niya, nanay niya at yung mga anak niya. O yun. At hindi lang yun. Sabi niya, yung pagpunta ng ilang mga police personnel na nagtatanong doon sa may subdivision. Ito, profiling operation by the police in her home. Ibig sabihin, nilulocate yung bahay niya doon sa may subdivision. For what? Binanggit ko na kanina yan. For the possible assassination. Ba't kailangan mo i-profile yung bahay ng Vice President? Ano ang objective nung nagtatanong? Yun eh. Anong objective nila? Ba't kailangan tanongin nasa ng bahay dito? Anong oras yan pumunta? Anong oras umaalis, dumarating? Anong purpose nun? Sabi ko nga sa inyo, gawain po yan ng mga assassin. So yung possibility, binanggit ko na yan before. No?
Kung pagdudugtong na natin yung mga sinabi ko noong nakaraan until ito ngayon nangyayari na ito. Continuation po ito eh. So maliwanag, they are trying to take down. Sinabi ko na sa inyo yan. Sinabi ko rin din sa aking, anong tawag nito? Yung aking content na ginawa sa TikTok. And even sa Facebook ko, nag-upload din ako niyan. That they are trying to take down BP Sara. Kasi yun lang yung paraan para manalo sila sa 2028 election. Oh. Yun lang po, wala nang iba. Hanggat buhay ang mga Duterte, mahihirapan itong mga Marcos, Cojuangco, Aquino, Araneta, Rojas, Sumulong, Romualdez. Mahihirapan yan. At pag nawala yung mga yan, mawawala na yan si Abalos, mawawala na yan si Gibo Teodoro, mawawala yan si Marbil. Ha? Alam nyo kung aabutan na, na PNP yan ni BP Sara si Marbil, kung ako, magkakaroon ng pagkakataon na kausapin si BP Sara. O kaya kung naging presidente na siya, at aabutan niyang PNP chief pa yan si Marbil, ang magiging suggestion ko, i-demote mo yan sa pagiging korporal. I-demote mo yan sa pagiging patrolman. Pagtrapikin mo dun sa kalsada. Talaga. Oh. Hindi ko ipapadali yan. Ipapademote yan. From PNP chief, papunta ka dun sa patrolman, balik ka. Dun ka sa kalsada, mag-traffic ka. Yan ang gagawin ko dyan. Para naka-expose siya dun sa mga tao sa kalsada, sa mga motorista. At masasabi, ito yung dating PNP chief, nagtatraffic na ngayon. Diba? Kung aabutan, kung aabutan yan ni Inday Sara, na maging Pangulo si Inday Sara, at abutan niya yan si Marbil, mas maganda, ganun ang gawin dyan. I-demote. I-demote siya. From PNP chief to patrolman, traffic. No. Doon siya sa traffic, maging traffic police siya. Yan ang talagang magandang gawin dyan. Diba? Walang ano yan, wala pong maganda. Yan ang talagang dapat gawin kay Marbil. No? Again, sabi niya, never mind if it was only me. Okay lang daw kung siya. But the publicized video also included my husband and minor children, which seriously threatened their security. Tama naman. And that is bawal. So, hindi pa natin alam, baka pagdating ni BP Sara dito, akong sa akin, kahit alam na natin na hawak ng mga bangag itong mga nasa korte, pero hindi pa rin natin maaalis na meron pa rin mga matitinong hukom. No? Dapat kasuhan ni BP Sara ito. Yung personal ng NAIA na naglabas niyan, ilabas nila lahat yan. Ilabas yan. At kung aabutin ng 2025 election at makapasok ang 3 Duterte sa Senado, dapat maimbestigahan yan. Kung sino ang nagpalabas, sino nag-utos. No. Pipiyok at pipiyok ang mga namamahala dyan sa NAIA. Magsasalita yan sa takot. Lalo kung Duterte na yung kaharap niya, magsasalita sa kanya, Duterte. At tignan natin, baka maihiyan doon sa panty niya kung babae yun. Kung lalaki naman, maihiyan sa pantalon niya. Sigurado yan. So again, nakikita natin yung mga galawan nito ng gobyerno ngayon. No? Sabi nga niya, let us spare our people from all the lies. Huwag na daw idamay tayong mga mamamayan sa mga kasinungalingan ni Marbil. Oo nga naman. Yes, Sasi, good afternoon. Welcome back. I miss you so much. Buti nagkaroon ka ng time. Welcome to Viewpoint. Okay. To continue. No? So, maliwanag. No? Sabi niya, it is a clear case of political harassment.
Tama naman. Now, they already started it. No? Malapit na. Sabi kanina, malapit nang mapuno ang salop, sabi ni Sir Perz. Correct. Ha? Ilang butil na lang. Ilang butil na lang. Hihintayin na lang natin si BP Sara. Tignan natin kung anong mga susunod na mangyayari. Itong mga hinayupak na itong nasa gobyerno na to. Tignan natin kung anong mangyayari ito sa mga to. Kapag ka nagkaisa na yung mga tao at talagang mag-alsa na sa pinagagagawa nilang kaululan, pati itong mga pulis na to, buti nga wala nang vigilante ngayon eh. Sinuwerte itong mga to. Ang mga vigilante na nahimik. Dahil kung mabubuhay uli ang mga vigilante, tapos si Marbil, tapos yan. Kahit marami pang security yan, tapos yan. Kung may mga vigilante, kaya lang wala nga eh. Walang vigilante na nahimik eh. No? Mga vigilante. Sandali lang yan mga yan eh. Oh? Again, sabi niya, Duterte noted that the relief order came after she resigned from the Department of Education, after she compared the State of the Nation address to a catastrophic event, and after deepfake video of President Marcos surfaced on social media. O, di ba? Tama yung ating sinabi. Nanan nyo ba mga ka-DDS? Yung previous? Ano yung mga dahilan? Binanggit ko to sa inyo eh. Ano yung mga kadahilanan? Bakit tinanggalan siya ng ganitong mga security? Di ba inisa-isa nito niya ng mga nakaraan? Oh. Ngayon, eksakto. Siya nagsabi. Si BP Sara na po nagsabi nito. Pero binanggit na natin ito before pa ditong letter na to. Anong sabi niya? Nung nag-resign siya, binanggit natin yon. Nung nag-resign siya, na effective July 19. Sumunod, nung hindi siya umattend ng SONA, sunod yung sinabi niya na House of Cards. Dito hindi niya sinabing House of Cards. Yung sinabi niya, the nation address to a catastrophic event. Yun ang binanggit niya. Compare the State of the Nation address to a catastrophic event. Ito yung pinakahulugan niya doon sa sinabi niyang House of Cards. So, bakit parang ang layo? House of Cards tapos catastrophic event. Di ba, binanggit natin yan. Very weak. Ibig sabihin, konting galaw lang, masisira. Ano ba nangyari? Naging catastrophic naman. Di po ba, mga ka-DDS, mga kababayan? Naging catastrophic yung SONA. Bakit? Ano sabi niya? 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. 40,000 tons ng basura ang nalinis mula pa noong Enero sa ating mga barangay officials sa 22,000 barangays all over the Philippines. Paano naging catastrophic? Di ba pumasok si Karina? Catastrophic talaga. Pagpasok na yung Katrina, sabi ko nga sa inyo, 6 hours after, eto na. Ayan na ang baha. Labas ang lahat ng basura. So, lahat ng kasinungalingan niya naging catastrophic, yun po ang ibig sabihin. Napakaliwanag. Nangyari. Nangyari. Diba? Hanggang ngayon, problema. At ito, magkakaroon pa nga tayo ng Senate hearing tsaka congressional hearing. Tamang-tama. Diba? Saktong-swakto. Suwak na suwak. Diba? Kung si Bongbong Marcos na shoot sa kanal, shoot tayo sa balde.
Yun lang. Di ba? Kaya baliwanag yung sinabi niya. After she compared the state of the nation to a catastrophic event. And after a deep fake, binanggit sabi nung sumulat, deep fake video of the President Marcos surfaced on social media. Yung sumulat nito. Kasi sinabi, yung binabasa ko po, hindi ito yung talagang letter. No? Hindi ito yung talagang letter. May sumulat nito Kaya sabi niya, Duterte noted. Ibig sabihin, hindi si Duterte ang nagsusulat. Kundi may sumulat. Ikinikwento niya yung sinabi ni VP Sara Duterte. Okay? So at least, ang nakikita po natin dito, ito, yung phrase na itong paragraph na to. Na yung ating mga sinabi nung nakaraan sa ating live broadcast, na mga kadahilanan, bakit siya ginigipit lalo ngayon nila Marbil at nila Abalos, nila Tambaluslos. No? Inisa-isa natin yun. O ngayon, ito lumabas. Yun ang dahilan. So at least tama pa rin yung aking analysis na ginawa na binanggit ko sa inyo. Shoot sa balde. Swak na swak. O, di ba? Saktong-sakto.